Sa pag-uwi natin galing Lobo, Batangas, dumaan muna tayo sa lumang simbahan ng San Juan. Grabe, tagal na nito. 18 Napaganda yung punta natin dito dahil nakausap natin mismo yung may-ari ng lupa. Kaya nalipat po yung simbahan. Anong unang panahon po? Kaya napag-isipan ng mga namumuno na ilipat. Pwede po malaman kung ilang taon na po kayo? Ako? Opo. 80 po. 80 po. Sinubukan din natin lumibot ng konti sa lugar nila dito. 13, 14, 15. Nasa school ka na. Ewan ko kung Nakakamangha ang paggawa nila dito sa lumang simbahan. Hindi to gawa sa semento gawa raw to sa apog. pero tibay ni mo. Malapit na din sa lumang simbahan ang lumang bahay na to, ang Bautista's Heritage House. Ganda. Sa pag-uwi natin, medyo maganda pa ang panahon. Pero habang lumalapit tayo, lalo nang dumidilim. Paparamdam ng ulan. Yan na. Habang pauwi tayo, nabalitaan ko na umuulan na raw sa ibang parte ng mga dadaanan natin. Nag-aalala ako na baka hindi ako makauwi nang dahil sa baha. Maging maganda kaya ang ending ng lakad namin na to? Tignan natin. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda. Ang ganda. They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Meron lang kaming pupuntahan, no? Bago kami umuwi, yung lumang simbahan ng San Juan. Kaya tayo ni Kuya JP doon na pumunta. Titingnan natin kasi sayang naman yung ano natin, no? Sayang naman yung lakad kung hindi natin dadaanan yung lumang simbahan. Tingnan natin. Ganda naman dito, puro palayan. Kakatanim lang nila, oh. I mean, malapit na pala anihin yan. Konting buwan na lang. Eto, anihin na yan, oh. Wow, ang daming tanim. There's a lot of palay. Sarap sa paningin pag nakakita ko ng palay, eh. Ayan, oh. Na-experience ko na magkapas dyan nung nasa Iloilo kami. Wow, I love it. Ganda! Ganda! Wow, ganda na palayan! Ah, palayan! Ang ganda ng palayan! Palayan? Palayan, no? Woohoo! Let's go! Okay, tulay. Tulay to, tulay. Oh, madaming alimango dyan, oh. Alimango, marami dyan malamang. Pakiusap, pakitanggal ng helmet, ha? Bawal mag-helmet? Seriously? Ba't kayo ba naka-helmet? Bawal? Hindi nga. Medyo malayo-layo rin, ha. Yung lumang simbahan. Dito na. Susunod lang tayo kay Kuya. Nasa kanya ang mapa. Saan? Parang wala. Mayroon lumang bahay. Nakarating na rin kami dito sa lugar ng pinagbayanan pero hindi pa namin alam kung saan dito mismo yung lumang simbahan. Kaya nagtanong muna kami. Saan? Ito, ganda ng bahay, oh. Luma.
Parang ang sarap tumira dito, ang presko. No? Parang naalala ko yung mga unang panahon. Ang sarap tumira, oh. Bautista Heritage House. Ito? Ano tawag? Bautista Heritage House. Bautista's Heritage House. Ang galing. Ang sarap naman. Parang sarap pumasok sa loob, no? Naligaw na ata tayo. Ito. Narating na rin namin kung saan nakatayo ang dating lumang simbahan, pero hindi namin alam na private property pala to. Buti na lang mabait yung may-ari at nakita namin sila dito. Nandito na tayo sa sinasabi ni Kuya na lumang simbahan ng San Juan. Laging baha po dito nung araw kaya nalipat po yung simbahan. Panahon. Anong unang panahon po? Kaya napag-isipan ng mga namumuno na ilipat Opo. ang kaya pinagbayanan, pinaglagyan ng bayan. Inilipat sa bayan. Oo, nilipat sa mata. Sinanay pala yun ni Oo. Kayo po may-ari nung lumang bahay? Doon, ang ganda. Tsaka to. At saka ito kayo rin po. Pwede po nyo po kami itur doon? Ang ganda. Oo. Oh, pwede. Kasi parang ang presko po eh. Ang sarap Balbaluan ang mga bintana. Opo. Pwede nyo po kaming ipatuloyin sa bahay nyo po para mapakita natin sa vlog? Pwede. Ay! Baka meron na rin silang tanghali. Oo nga. Oo nga. Ano po pangalan nyo, Mother? Belen. Belen. Mayuga. Noong 1987, sina Belen Bautista at ang asawa nito ang nakabili ng mga lupa na kinakatayuan ng makasaysayang lumang simbahan ng San Juan. Pati na rin ang lumang bahay na tinatawag ngayong Bautista's Heritage kayo House. po yung Bautista. Si ano po, anak nyo po? Hindi. Pabangkin. Pamangkin. Ayun. Tingnan nyo, nung araw, wala pa raw semento pero nagawa to simbahan na to. Gawa sa apog. Sa apog. Apog po. Ano po ba yung apog, Nay? Yung para pag yung sa mga nganga ng mga matatanda. Yung ano ng shell. Oo. Yun po. Pala yung mabisa. Mga ilang taon po kayo na nung may simbahan pa po dyan na nasimulan? Na ano nyo po nasimulan gawin yan? Ay, hindi. Hindi po. Hindi. Mas matanda pa po sa inyo yung simbahan na yan? Baka yung ng marker. 1800. Oo, 18. 1800s pa po. Yung mga ninuno pa ni... Oo, yung ninuno. Oo, ang galing. Di ba gawa sa apog? Tingnan nga natin. Kasi ngayon ang mahal ng simento, mag-apog na lang tayo. Ayun. Ang galing. Ang lumang simbahan na ito sa Pinagbayanan ay pinagawa noong 1855 sa pangunguna ni Padre Damaso Mojica, kasama ang mga prinsipales ng bayan sa pamumuno ni Gobernador Silyong Juan de Mayuga. Itinayo ito bilang matibay na simbahang bato para sa mga taga San Juan. Pero noong 1883, sinalanta ng matinding pagbaha ang Pinagbayanan at lumubog ang lumang simbahan. Kapag desisyonan na ilipat ang bayan sa mas ligtas na lugar. Nay, paano po ang setup nun? Lupa nyo po ito? Tapos tinayuan po ng simbahan? Nung araw. O nung araw? Diyan kami nakuha ng isa. Hindi kami maliliit pa siguro. Ngayon po, hindi na siya binabaha ngayon? Hindi na. Hindi na. Dahil marami ng mga ilog-ilog na. May flood control na po. Hindi pa nakukorap ngayon yung flood control, no? Hindi pa nanakaw yung budget. Ako yung flood control, Hindi po malaman ko ilang taon na po kayo. Ako? Opo. 84. 84. Ganda ng lupa nila. Naray na nung nayon. Marami rin po pumupunta dito para makita itong lumang simbahan. Ang mga eskwelahan kung taga-taga saan. Opo. Dito. Ay, kaya pala sanay si nanay magkwento about sa mga kasi marami rin pupunta dito. Salamat kay nanay, ang dami nating nalaman. Dapat tinataniman ko ng nyug ito. Opo. Ay, inopen ko na Para po sa mga... bait naman ni nanay. Ang galing. Nakakatuwa naman na tayo natin dito si nanay. Oo. Oo, sarap mag-explore, no? Pero sa tingin ko, nung araw, isang buong nyo na, no? Isang buong lupa nyo po pa ganun. Nagkaroon lang ng pinakadaan. Hindi, talaga may daan. May daan na po. May bayan nga ito.
Ah, Kaya lumang bayan. okay. Talaga yung karsadang yan noong unang Eh, panahon pa. Noong unang panahon kasi, yung nangyayari, pag may simbahan, sa paligid talaga nung nandyan yung mga bahay. Ah, Yun yung tinatawag, may tawag sila ron eh, na yun yung gusto ng mga Oo. Kastila. Ganun talaga ang gusto nila. Nasa gitna yung pinaka-plaza, simbahan, tapos sa Oo. Nandun talaga yung sa ano. bahay, mga Oo. opisina ng gobernador. Pag linggo pala na, hindi na kayo pupunta ng simbahan. Nandito na agad eh. Ay, hindi No. naman lagi nagmimisa. Yun nga lang. Nagmimisa pagka ano namin na kami may pamisa. Ah, Kamo yung every Sunday. okay. May nagmimisa pa rin pala. Grabe, tagal na nito. 18 ano pa? 1800. Oh. Ayan oh. Oo. Tagal na. Ayon sa ibang kwento, may mga bahagi daw ng simbahan ang hindi natapos gawin dahil sa paulit-ulit na pagbaha. Nakakatuwa rin yung punta natin dito sa aya ni Kuya. Nagkaroon ng kulay at may mga natutunan pa tayo. Salamat kay Kuya. Oo. Pero mo, nung araw, syempre, basta na lang nagtatayo yung simbahan ng, ano, ng ganyan, kunyari, basta na lang nagtatayo sa lupa, I mean. No? Kasi, tinanong ko si nanay, hindi nila alam eh, kung paano nagkaroon ng simbahan dyan sa lupa nila eh. No? O, kumbaga siguro dati kung saan na maisipan, kung saan area. Siyempre kasi yung mga Kastila, sila masusunod. Oo. Kaya wala silang inano kung kanino yung lupa na yan. Hanggang siguro nung mga panahon na nagkaroon na ng mga nakatira na dati kasi pag nabakuran mo sa'yo na eh. Parang gano'n, di ba? Kung babalik nga ako sa dating panahon, babakuran ko buong Pilipinas eh. Magsilayas kayo dito. Buong Pilipinas binakuran mo, no? Akin to. Ganda na kayo kasi ganda yung bahay. Oo. Ganda. Naisipan naming umalis muna panandalian para bumili ng tubig. Nauuhaw na kasi kami. Ay, dyan. Ay, doon pa? Ice cream. Wala silang tubig. Dito. Ang layo. Palamig lang po. Sakay tayo tricycle. Kuya, angkas mo nga kami. Ang layo. Bibili lang kami tubig. Imagine ninyo, nung unang panahon, yung may simbahan dyan. Tapos lahat na nagsisimba, yung pang Pilipiniana. Ganun, no? Nakabarong. Miniskirt. Ngayon miniskirt eh, no? Dahil nga laging baha. Oo. Ikaw, Padre Damaso, nagtatayo ka ng simbahan basta-basta sa, ano, saan kaya nakalibing si Padre Damaso? Ang ganda nga ng vibes ng lugar. Parang napakasimple ng buhay nila dito na ano. Tapos may paaralan pa, napakalapit. Isipin mo, ito paaralan, tapos ito bahay nyo. Ewan ko na lang kung maliit pa yung anak mo. May tinda po kayong tubig. Ayun pala yun, no? Ano? Ayun, no? Gin? O, gin. Tanong Sugar, natin. kailangan kong sugar. Oo. Kuya, saan ka nag-aral? Dito, Dito, no? no? Oo. Nung elementary, diyan ka rin, no? Oo. Nalilate ka? Sabay ba? Hindi naman, hindi ka nalilate. Nililate. Malabo. Hindi mo. Saka isang Sa isa ka, no? Sige lang. C2. May malaki ba niyan? Wala. Pero kung dito ako natin, Ayun hindi na ako lang, mag-aaral ano pa ba dito. yung- Gusto ko malayo eh. Coke na lang. Wala ka? Ang hirap magbulakbol dito, no? Oo, huli Hindi ka ka. hindi ka makapag-cutting class. Yari ka, kita ka Oo. ng nanay mo paglabas mo. Oo, magkano? Hindi rin advisable na malapit bahay mo sa ano, sa eskwela. Kasi makikita ka ng nanay mo nagbubulakbol. Ay kuya, hindi ka na late na. Lapit eh. Lapit lang eh. Ipapalit ka. Ano ba? Bibilang, tingnan mo ha. Yung bahay nila kuya, bibilangin ko kung ilang hakbang nasa school ka na. Dali lang ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nasa school ka na. Ewan ko kung malate ka pa. 15 na hakbang. Swerte ni kuya. Kahit tanungin natin yung mga nasa paligid, mga anak niya dito nag-aaral eh. Pag nilipat mo pa naman sa iba yan. Oo nga. May mohon no? PS. Dito agad Para dito. sa'yo. Para sa'yo. Yan. Galing. Kakatuwa. Ayun yung exciting part. May natutunan tayo kay nanay tsaka makakapasok tayo sa bahay niya. Paano maglakad si Padre Damaso? Ganyan. Chest out. Stomach in. Chest out. Padre Damaso. Tapos nakaganito.
Okay. Nakaganyan. Stomach and chest out. Ganyan. Oras na ng pagsisimba. Ito apog oh. Hangin, saka mga bato, Pero ang tibay, di ba? Ang lasa. malat-alat. Maalat-alat. Tagal na nito. Dito siguro pinakalta. Diyan. Saan ba ang entrance? Ay, doon para si nanay. Ay, lumipat. Mainit. Ay, saan pong Sayang. Sayang yung pagkakataon natin makapasyal dun sa bahay ni nanay kasi si ate, yung kanina kausap natin, papuntang Pabayan eh. Umalis. So, kukunan na lang natin sa labas yung bahay nila nanay. Alright. Salamat po, Nay. Okay, so titignan lang natin yung bahay ni nanay. Picture lang natin sa, videoan lang natin sa, sa labas. Napakaganda ng punta namin. Yung inaakala namin nasisilip lang kami para makita yung simbahan. Nakita pa namin mismo yung may-ari. Si mother. No, sayang nawala si ate. Dapat nagpasama na tayo kanina pa eh. Wrong move. Ano ba yung bungalow style? Ganda, sarap tumira dito. Simple ng buhay. Simple pero mayayaman sila ha. Tara. Ayoko talaga mag-aral dyan. Hindi ako makapag-cutting. Oo. Bautista family. Maraming salamat kay mother, no, kung nanonood man sila, tsaka sa pamilya. Thank you so much. Aray ka. Kunin natin. Ang Bautista House ay isang kahoy na bahay na itinayo noong 1924. Kaya mahigit 100 taon na itong bahagi ng kasaysayan ng San Juan. May mga kapis windows at tradisyonal na disenyo na kahawig ng mga lumang bahay na makikita sa mga bayan noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sayang, dapat nakapasok na tayo. Sarap po. Lumang bahay. Tara, gaya na tayo. Let's go. Okay, let's tayo. 10:20 na ng umaga. At maraming salamat ulit kay mother sa may-ari ng lupa. Dahil pinaunlakan niya tayong ma-interview. Ma-interview siya, no? Sayang lang yung pagkakataon na makapasok tayo dun sa bahay. Pero okay na din. At least, nalaman na natin kay nanay kung ano ang istorya ng lumang simbahan ng San Juan. JP? Ay ko. Daming ano dito, malamang. Tawag dito, ayun oh, nanghuli sila oh. Maraming crab dyan, crab. Daming alimango dyan, no? Ayun, nanghuli sila alimango. Galing. Oo. May halo na yan, tubig dagat. Medyo maganda pa ang panahon dito sa San Juan, pero makikita mo sa kalangitan na nag-iitim na ang ulap. Malamang maya-maya ay babagsak ng ulan. Ganda oh. Yeah. Wala yan. Ayun yung ano ng tubig. Irigasyon. May irigasyon? Meron din irigasyon. Yung irigasyon. Unang-una kong nakita ng irigasyon, doon pumunta tayo sa ano, saan pa ba yun? Kila Idol, sa anak ni Idol. Tayo pumunta. Kasiguran.
Di ba yung mga namasyal tayo? Wow, ang dami pala yun, oh. Saglit, anihin ko na to. Anihin ko na. O, para may bigas tayo sa bahay. Lalo na ngayon nagtitipid tayo, kailangan natin. Baka mamaya barilin tayo, ha? O, ano yan, irigasyon. Solar. Ah, solar yan? Oo nga, no? Kaya, solar yung ano, nagpapagana. Galing, very good. Ang galing, no? Ang galing yan. Masaya ako sa mga naging lakad natin ngayon. Nakapasyal na tayo at marami pa tayong mga natutunan. Masarap talaga makinig sa mga kwento ng mga tao sa kanilang lugar. Nalalaman natin kung ano ba yung mga nangyari noong mga nakaraan. Uwe. Sa banda dito, nag-uumpisa na ang pagpatak ng ulan. Nararamdaman ko na siya sa balat ko, mga kapanalig. Yan na. Nakibalita kami sa Lipa, umuulan na raw, tsaka sa Nabotas, Bulacan. Try ko. Maliligo na naman tayo sa natin, may kapote naman ako. Magkakapote tayo. Matatanaw na natin dito ang namumuong itim sa kalangitan. Mukhang pasugod na talaga kami sa ulan. Kasugod na naman tayo sa bagyo. My goodness. Sa totoo lang, hindi ko naman iniisip ang ulan dahil meron naman akong baong kapote. Ang iniisip ko, baka nga baha sa mga dadaanan namin. Hindi kami makadaan. Ah, kapote tayo? Oo. Tara na, kapote tayo. Ay, parada po. Mukhang hindi naman umuulan doon kasi yung mga dumadaan, tuyo pa yung sasakyan eh. Oh. Ambon-ambon lang, mamaya lang magkakapote, mainit. Mamaya na magkapote, mainit, parang hindi naman umuulan doon sa ulo. Ambon-ambon. Minsan, masarap bumiyahe pag umuulan. Malamig kasi sa pakiramdam. Pero syempre, mas gugustuhin natin na maganda ang panahon pag bumabiyahe, di ba? It's raining men! Hey! Hallelujah! It's raining men! Hey! 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 It's raining men! Hey! Hallelujah! It's raining Maya-maya lang, kailangan ng lumiko ni Utol dahil malapit na dito ang Lipa. So maghihiwalay na kami, mga kapanalig. Didiretso pa kami ni Kuya. Malayo-layo pa ang biyahe. Okay. Yan, ano na si Utol. Buti pa si Utol, makakauwi na. Ako, ang layo ko pa. Pati kay JP. Kaya natin yan. Magtiwala ka lang. Dito ulit kami dadaan sa bypass para walang traffic at mas mabilis ang biyahe. Madadaanan ulit natin yung best. Halo-halo!
Ayaw ko na. Ayaw ako muna. Ganito oh. Kapal ng pag dun oh. Habang tinatahak namin ang bypass road, okay pa naman ang panahon. Paambon-ambon lang mga kapanalig. Hindi ko lang alam pag nakalayo-layo pa tayo. Tingnan natin. Kakanan na kami dito paakyat ng Tagaytay. Ito yung mahirap na daan at matatarik. Madulas pa naman yung daan dahil umuulan. Bakit na tayo na Tagaytay? Matarik ang mga daan dito. Kung malamig ang panahon sa mga dinaan namin dahil lumuulan, mas lumamig ang klima dito. Dahil nga nasa Tagaytay na tayo. Ipagdiwang natin ang buhay. Tagaytay na. Dito sa Cavite nagsisimula na ang baha. At nagsisimula na rin ulit ako mag-alala na baka nga mas malaki pa yung baha na suungin namin sa unahan. Malakas daw ang ulan eh. Sa Bulacan, malakas ng ulan. Ako po, bigla ko naalala yung mga daan. Sana hindi malaki tubig. Pagdating dito sa Roas Boulevard, ito na ang lagay. Hindi na gumagalaw yung mga sasakyan dahil sa baha. Pero dahil mataas naman ang ADB natin, diretso pa rin tayo sa biyahe. Basta ingat-ingat lang, pag malalim, titigil tayo. Nakaligtas na tayo sa baha sa may Roas Boulevard. Nandito na tayo sa monumento. Ang inaalala ko na lang yung daan sa Valenzuela hanggang Pabulacan. Dahil lagi napapabalita na madalas din doon bumaha, di ba? Hanggang dito umuulan. Salamat sa Diyos dahil wala pa namang baha dito sa Valenzuela. Kaya kumain muna ako dito sa Chowking dahil nagugutom na ako. Wala pa tayong tanghalian mga kapanalig. Ito na tayo sa Chowking nag-stop over para makakain. Nagugutom na ako kasi yung kain namin kanina medyo late na rin kaya busog pa ako. Hindi ako kumain sa tamang oras kanina din. Kaya alas 4. Ngayon napag-desisyon ako kumain. Habang kumakain ako, iniisip ko pa rin yung daan. Paano nga kaya kung baha at hindi ako makatawid? Saan ako tutuloy ngayon? Pero bahala na. Ang mahalaga, makakain muna ako ngayon. Gutom na talaga ako. Pagkatapos ko kumain, hindi na ako nagpahinga. Nagayos na ako agad ng gamit para makabiyahe. Baka kasi lalong umulan at tumaas pa yung tubig. Sa oras na to, lumakas na talaga yung ulan at nadagdagan yung pag-aalala ko. Nung makalayo-layo pa tayo, medyo bumabaha na talaga sa banda dito mga kapanalig. Pero magandang balita mga kapanalig dahil papasok na tayo ng San Rafael, Bulacan. Makakauwi na tayo sa bahay.
Yung nararamdaman ko kaba kanina napalitan na ng saya mga kapanalig dahil malapit na tayo sa bahay. Nandito na nga tayo at nakarating tayo ng ligtas kaya magpapaalam muna ako mga kapanalig at sana na-enjoy nyo ang ating biyahe. Bye-bye! I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say